Magandang gabi po sa kanilang lahat. Magandang buhay sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa buong mundo. Sa mang sulok kayo ay binabati ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ngayon ay madilim na dito sa lugar natin. Andito po tayo sa roof deck dahil ihinanda ko yung aking mga halamang gulay at halamang bahay para sa sinasabi na darating na super typhoon. So para maiwasan yung pagkasira ng aking mga halaman, ay ibinaba ko muna lahat yung aking mga flowering plants, ornamental plants, and vegetable plants. So ito ngayon, madilim na pero ginawa ko muna para nakahanda tayo. Kung sakali man na dumating nga ang sinasabing super typhoon, ay nailagay na natin sila sa ligtas na lugar. Mabuti na yung mahirapan tayong magbaba at taas sa mga kinalalagyan nila kesa sa masira sila at lalong hindi natin mapakinabangan. So ngayon guys, ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. Ibinaba ko lang sila dito sa sahig para lang maproteksyonan sila ng hangin. Kung sakaling lumakas ang hangin ay hindi sila bumagsak at hindi masira yung mga halaman. Pero sana ay hindi matuloy, malusaw na ang ating inaasahang super typhoon. So guys, ito lang po ay ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo po. Ito po yung aking mga roses and bougainvillea. Andoon sila sa rack. Inilagay ko lang sila dito sa sahig. Ayan, so dyan lang sila muna sa sahig para hindi sila mahulog, hindi sila babagsak at hindi masisira. Yung aking pine tree naman ay andoon yan sa medyo gitna-gitnang yon. Nilagay ko muna siya dyan sa medyo sulok para hindi siya paspasin ng hangin. Pasensya na yung mga sinampay andoon nakita nyo sa loob kasi mga basa-basa pa yan, hindi natuyo. So inilagay lahat dyan sa loob mga sinampay. Ayan. Gayon din yung dito din sa rack na ito ay binaba ko rin sila lahat dyan at naandyan lang yan sa tabi. Etong mga to aking mga gulay, yan, yung kangkong, yung talinom, yung aking bagong similyang pechay, at yung aking alugbate ay hindi ko na sila ibinaba kasi mababa naman yung kinapupwestuhan nila at saka mabigat naman yung mga container nila. So I hope na hindi naman sila masira kung sakaling lumakas ang hangin. At ito namang nandito ay ibababa ko rin yung mga nasa taas, pero hinuli ko na lang yan kasi maliliit lang naman yan. So posible na hindi na siya paspasin kung may hangin man, pero for sure ay ibababa ko rin sila para sigurado. At yung aking mga matataas, ayun, nilagay ko na sa sulok yung aking rubber plant. Nilagay ko sila doon sa sulok para hindi man sila paspasin ng hangin. Ayun. Madilim lang kasi gabi na. So gusto ko lang pong maipakita sa inyo. Ito naman yung aking tanglad. Nilagay ko na lang siya sa gilid malapit sa pader para maprotektahan ang hangin ng pader. At ito hindi ko na siya magalaw kasi mayroon siyang gagapangan doon. So nakatali na yun doon. Sana hindi siya masira. So nandyan lang yan sa gitna. Pero kung papakiramdaman ko pa rin kung sakaling lumakas ang hangin kahit mamayang gabi or bukas, ay ilalagay ko yan sa tabi. Yung katulad ng mga ito, nilagay ko sila dyan sa tabi ng pader para maproteksyonan sila ng pader. At yan, no, nilagay ko sa gilid yung aking mga kamatis, sili, yung aking tanim na okra. Yan, mga okra. Yan, nilagay ko lang sa gilid para nasa silong sila ng pader. Ayun, lahat lang yan nasa gilid. So hopefully ay hindi na yan masira
ng hangin kung meron man. So, ayan guys, pinakita ko lang sa inyo yung aking paghahanda sa aking mga plants. So, sana ay magdasal tayong lahat na hindi na tumuloy ang super typhoon na sinasabi. Sana malusaw na siya dyan sa karagatan. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at sana po patuloy ninyong panoorin ang ating mga susunod na video. Thank you! Bye! I heart you!